Simula na para humingi ng patawad ang Chinese Foreign Ministry kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil matapos ipabuwag ni PBBM ang mga napakalaking proyektong katulong ang China, tila mapapalayas na ng totoo ang lahat ng Chinese dito sa ating bansa. Payag ba kayo dito? Paniguradong matutuwa ang lahat. Dahil totoo naman na walang magandang naidudulot ang mga Chinese sa ekonomiya ng ating bansa. Sa totoo pa dyan ay pinagmumulan pa ito ng krimen sa Pilipinas. Dito nararamdaman ng Senado na malapit na ring ipabuwag ni Pangulong Marcos ang lahat ng pogo sa buong bansa. Yes, legit na legit ito. Talagang pag nagkataon ay lahat ng mga Chinese sa Pilipinas ay mapapatapon na pabalik ng kanilang bansa. Tara, halina't alamin natin ang buong detalye. Initially, nakausap niyo si Presidente. Ano yung response? Nagkaroon kami ng interaction at nakikita ko na babahala siya dito sa Pogo dahil nga dito sa krimen na lumalabas. At natatandaan ko, tinanong niya yung aking opinion tungkol dito. At sabi ko nga, economically, walang mawawala sa atin. At nasabi ko ang economic managers, lahat sila sang-ayon na i-ban na ang Pogo. Dahil nga, yung tinatawag na reputational risks. Ibig sabihin, nasisira yung pangalan natin. At dahil nasisira yung pangalan natin, walang pupunta ditong turista at investors. So, ang Pogo ay walang kabutihan na nadadala sa ating bansa. Bagkus, krimen at problema lang ang dinadala sa atin. At nung pag-analyze nga namin, yung kita hindi naman ganun kalaki. No? Hindi tayo, ibig sabihin, hindi tayo mawawalan ng malaking kita kung sila ay nawala. Ang mangyayari o ang kapalit pag nawala sila ay katahimikan dahil gusto natin tahimik yung ating bansa eh. Hindi ako sang-ayon na kapit patalim tayo na iniimbitahan natin itong mga negosyo dito pero kasama dito sa mga negosyo mga krimen na ngayon ay tina-target mga local at mga kababayan natin. Sir, malapit na dun sa sinabi ninyo. So, sir, how close are we from banning the Pogo industry totally here in the country, sir? I think very close. No? May public sentiment against Pogo. Makikita natin dun sa survey, almost as high as 70% ay takot at ayaw sa Pogo. With this recent incidents, I'm sure tataas pa yan. No? Ang aking worry ay yung nag-uumpisa na kumalat to sa mga locals. Nung una makikita natin yung kidnapping. Ang report natin ng mga pulis na tatandaan ko, ang kidnapping is one Pogo worker to another Pogo worker. Yun ang kidnapping. Sila nagkikidnapan. Pero nakita natin ngayon ang human trafficking, hindi na mga foreigners. Filipino na ang na-human traffic. At ang mga nakikidnap, hindi na mga Pogo workers, mga Filipino-Chinese na nakikidnap. Doon sa nakita kong video at sa news report, marunong lutong magtagalog yung nakidnap, yung pinuputulan ng daliri. No? So, it goes to show na local, no? Yung mga nakikidnap na. At merong report rin na isubmit sa amin na tungkol dyan, but obviously under investigation pa, so we cannot divulge kung sino yung mga taong yun. Sir, tama ba? Even if you don't get enough votes for your committee report, the executive can actually decide on banning Pogo? Correct. At the end, executive ang gagawa niya. No? Ang legislative naman, recommendatory lang. No? That's why yung mga resolution na ipinapass, urging, encouraging. But eventually, ang action niyan ay executive. Sir, how many signatures do you have already for your committee report? Mga, if I'm not mistaken, mga 8? So, konti na lang, sir. Yeah. How many do you need, sir? 10. Apat na lang yung kulang. 2 ang kulang. Ay, nga pala. Sorry. Ate Sela. But, Grabe ang tawa. but ang importante, that's why I went to Malacanang to submit the report, but because eventually at the end it will be executive ang gagawa ng desisyon. No? So,